Yo, what's up mga kaibigan? Na di na tayo magkwentuhan. Kahapon ay natanggap ng ating Gilas Pilipinas ang isang napakapait na talo kontra sa Australia kung saan talagang tinambakan nila tayo. Nagpaulan sila ng 3 points at na-expose sila ang kakulangan natin sa lahat ng bagay. Mapa-skillset man yan, lateral movement, perimeter defense, rebounding, playmaking, outside shooting at iba pang bagay. Kaya naman uuwi na nga ang Gilas nang hindi nakapasok sa semis o top 4. Ang tournament na ito ay malayo sa performance na inaasahan natin. Matapos ang talo sa Chinese Taipei ay medyo napagtanto na nga talaga ng madami na medyo tagilid nga ang Gilas team na ito. At nasundan pa ito ng talo sa New Zealand at mga dikit na panalo kontra sa Iraq at Saudi Arabia na noon man ay tinatambakan lamang natin ito. Ganun pa man, kung may isang bagay man tayong natutunan dito ay malaking parte na nga ng Gilas program moving forward si Kevin Kiambao. Siya nga ang isa sa mga pinaka-consistent sa lineup na ito ng Gilas. Siya ang pinakabatang player natin sa team at 24 years old at nag-average siya ng 12 points per game. Muli siyang gumawa ng 17 points kanina including ang 5 3-pointers. Moving forward nga ay kailangan na siyang mabigyan ng consistent na minuto regardless kung kaposisyon niya man si Justin Brownlee o kung sino mang naturalized player. Without injuries ay mukhang nakita na nga natin ang lineup natin sa mga susunod na tournaments. Ang main 5 nga without naturalized player ay ang 26-year-old Dwight Ramos, 24-year-old Kevin Kiambao, 24-year-old Carl Tamayo, 25-year-old AJ Edu, and 23-year-old Kai Soto. Andyan din ang tulad ni Renz Abando na 27 years old pa lamang. Kailangan na nga natin bumuo ng medyo mas batang lineup para naman medyo mas fresh pa ang ating mga players. At by the time na tumungtong sila sa kanilang mga prime ay talagang maganda na nga ang kanilang chemistry. Meron na nga tayong 5 or 6 players na dapat maging parte ng core lineup ng Gilas, subalit kahit nga sa basketball ay may politika pa mga kaibigan at bibihira nga na mabuo ang pinakamagaling na lineup ng Pilipinas dahil dito. Bilang Gilas supporter noon pa man, minsan nga'y nakakapagod din dahil hindi natin magawang maging consistent. May mga oras na akalain mo na paangat na ang Philippine basketball tulad noong 2014 World Cup at masusundan ito ng mga underwhelming performance. Matapos ang Olympic qualifiers ng talunin natin ang world rank number 6 na Latvia at dikitan ng Brazil at Georgia, akala nga ng madami ay tuloy-tuloy na ito at ngayon nga ay tila ba back to zero na naman tayo na hindi manalo sa Taipei at hirap sa Iraq at Saudi at ginawang target practice ng Australia. Kapag umaangat tayo, tila bang kasunod dito ay ang matinding pagbagsak ng ating performance. Magpapalit ng coach at babalik na naman sa simula. Habang ibang mga bansa ay may consistent na coach, program at palagi silang may 5 or 6 players na talagang mainstay sa national team. Hindi yung pabago-bago ng coach, system at players bawat tournament o window ng FIBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?